Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Fahima Mapandi Ilagan na mula sa ikasyam na baitang ng Tawagan Sur National High School at ang aking talumpati ay ukol sa pagpapakilala na aking pinamagatang ang kaalaman ang sagot sa katanungan. Ngayong araw ay nais kong samahan niyo akong maglakbay sa nakaraan, sa panahon ng pag-aalipusta at paghihirap upang kilalanin ang isang bayaning nag-aalab ang puso sa pagmamahal sa bayan. Siya, si Andres Bonifacio. Higit pa sa pagiging supremo ng Katipunan, si Andres Bonifacio ay isang taong mayaman sa karanasan, determinasyon at pag-asa para sa isang malayang Pilipinas. Upang lubos nating maunawaan ang kanyang kontribusyon, mahalagang tingnan natin ang kanyang talambuhay. Si Andres Bonifacio Y. de Castro ay sinilang noong ika-30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. Anak siya ni Santiago Bonifacio at Catalina de Castro, kapwa mahihirap na magulang. Dahil sa kahirapan, hindi nakapagtapos si Andres Bonifacio ng pag-aaral. Nang sa maagang edad pa lamang ay kailangan na niyang magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang tagabenta ng mga paninda at kalaunan ay naging isang budigero o tagapangasiwa ng bodega. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na paunawa sa kalagayan ng mga mahihirap at sa kawalan ng katarungan sa lipunan. Sa kabila ng kakulangan sa edukasyon, si Andres Bonifacio ay isang taong may matalas na isipan at likas na matalino sa pamumuno. Naging interesado siya sa politika at sa mga usapin ng bansa. Naimpluwensyahan siya ng mga ideya ng kalayaan at pagbabago na nag-udyok sa kanya upang magtatag ng isang lihim na samahan na magiging susi sa paglaya ng Pilipinas. Noong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang nakatipunan ng mga anak ng bayan o kilala sa tawag na Kikiki Katipunan. Hindi ito basta isang samahan lamang. Ito ay isang kilusan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa mga gapos ng kolonyalismo. Gamit ang kanyang likas na talino sa pag-uorganisa at ang kanyang husay sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, mabilis na lumago ang katipunan. Naging epektibo siya sa pagpapalaganap ng mga ideya ng kalayaan at pagkakaisa, umaakit ng mga membro mula sa iba't ibang antas ng lipunan, mga manggagawa, magsasaka at maging ang mga edukado. Ang kanyang mga talumpati, puno ng sigla at pag-asa ay nagdulot ng inspirasyon sa mga Pilipino na matagal nang napipighati. Bilang supremo, pinamunuan ni Andres Bonifacio ang katipunan sa pakikibaka. Hindi siya isang perpektong leader, ngunit isa siyang leader na nagpakita ng matinding tapang at dedikasyon. Kinilala niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipag-ugnayan upang makamit ang kanilang layunin. Ang kanyang pagpapasya na magsimula ng revolusyon, kahit na alam niya ang panganib, ay nagpakita ng kanyang matinding pagmamahal sa bayan at ang kanyang paniniwala sa karapatan ng mga Pilipino sa kalayaan. Ang kanyang kontribusyon ay hindi lamang limitado sa pagtatag ng katipunan. Ang kanyang mga gawa ay nagbigay daan sa pag-usbong ng Rebolusyong Pilipino na nagbunga ng unang Republika ng Pilipinas. Siya ang nag-udyok sa pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, isang pag-aalsa na nagmarka ng simula ng pagtatapos sa kolonyalismo ng bansa. Bagamat maikli lamang ang kanyang pamumuno at natapos ang kanyang buhay sa isang trahedya noong Mayo 10, 1897, ang kanyang pamana ay nanatili hanggang ngayon. Si Andres Bonifacio ay higit pa sa isang bayani. Siya ay simbolo ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa atin na labanan ang anumang uri ng pang-aapi at manindigan para sa ating mga karapatan. Ang kanyang mga aral ay dapat nating isabuhay upang ang kanyang sakripisyo ay hindi mapawi sa alon ng mga panahon. At dito lang po nagtatapos ang aking talumpati. Maraming salamat po.